Sa keyboard, mga letre matalim. Si MUG, ang kritiko walang patalim. Mga politikong sakim, kanyang binubuhay. Bait ng buhay, kanilang dinagatasan, di niya maatin. Mga masahin na abuso, tinatawanan sa kanilang hirap. Mga body na sa influensya'y ginagamit sa maling paraan. Pero si MUG, hindi papayag, lumalaban. MUG, tinig ng bayan, hindi mapatahimik sa kabila ng pangtitipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Sa bawat post ang liwanag ng katotohanan. Mga baluktot na plano, kanyang sinisilipan. Para sa masaan, laban ay kanyang pinakasan. Kahit na ang kalaban ay makapangyarihan, hindi pwedeng ang tao ay laging alipin. Ang kanilang dangal di dapat tapakan. Si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ng tunay sa mali. MUG, tinig ng bayan, hindi mapatahimik sa kabila ng pangkikipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Na-mention lahat. Ay handang tumulong. Sir Canlas, magandang hapon. Ito. Hindi pwedeng ang tao laging alipin ng kanilang dangal. Di dapat tapakan si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ang tunay sa mali. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangkikipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Lakas ng loob, kanyang bitbit ang katiwalian. Di kayang sabihin tahimik bawat post para sa bayan. Si MUG, ang sandigan mo kabayan. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pangkikipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Tinig ng bayan, hindi mag-alaho. Si MUG patuloy sa kanyang pangako. Sa bawat para kanyang sinisigaw ang katotohanan. Pangako niya di malulusaw. Official channel. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kameg. At syempre sa ating mga kabatas at mga ka-UP. Welcome sa panibago natin video. LS pala, LS. Dapat lang tayo. Apat. Ano sila, Mr. Chair? Sila Jeanette. Ano sila? Siyempre bago yan, shoutout muna tayo. Rolyad, shoutout sa'yo. Nail Canvas, shoutout sa'yo. At sa dalawa pang nanonood. Kasi nagseset ako ng time. Oo nga sabay-sabay. Kaso gagabihin naman tayo. Siyempre, yung mga taga yung mga kakots. Kasi sabi nila manonood sila ngayon sa atin. Yung mga kakots, manonood daw. At tumatagay. Hindi kasi nakalive pa si Kayo eh. Tapos nakalive din si Direct Freddy. Diba? Kaya sabay-sabay eh. So ayun. Yun nga. Ang pag-usapan natin, ito rin. Si Boss Lee. No, tsaka si Mang Rene Sakalam. The interview. So, ayun nga. Nasa mukha na ba ngayon? Nasa mukha na ba ngayon ang mukha na ba ngayon ang ebidensya para mapatunayan na ang isang tao scammer o hindi? Parang, di ba? Parang sablay na naman dito si Idol. Diba? So, ano ba pinag-ugatan kasi nito? Itong kay Boss Lee na to.
Siyempre, since hindi ko pa naman talaga napanood yung first na video, ah, puntahan muna natin, yung, tawag ito, yung pinag-umpisahan kung bakit nag-viral itong, bakit putok na putok itong si Boss Lee. Okay? Panoorin natin to. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingi ng pera sa inyo? Opo, nung mag-imbest daw po sa niya, imbest na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbest, sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung Wow. iba po, may mga milyon-milyon po. Dami po talaga. Paano niya kayo nakumbinsi mag-invest sa kanya para saan? Anong gagawin? Ano po yung kasi Ano sa ba Team tayo? Payaman po yun, sa Speed Finance. Ano po yun yung may kikita daw na every 2 months, may na nakapasa po ako ng 100,000 po, sir. Tapos, simula nung, sir, sabi nila ang Pero yung mga nasa ibang bansa, paano yan, Colonel? Paano sila makapag-file? Pwede bang Kung ano? yung sa Olonga po kasi, sir, pagka papupuntahin din namin, sir, sa Region 3 ang sinapalapit. Sa Olonga po ba opisina nito? Ito, ano na to? Olonga po ba to? Goyo. Teka, forward na natin. Kasi kung kahit, sabi ko nga po, sir, kahit sa krami po, talagang i-advise namin siya na babalik. Ay, Kahel, shoutout pala sa'yo, Kahel. Para sa inyong lahat. Parang hindi naman siya magastusan. Sige po. Mas Sige, malaki Colonel. kasi pag... Sige, maraming salamat po, Colonel J. Ha? Thank you po, Colonel Sir. Apo, sir. Apo, sir. Ma'am, ganito po ang gagawin natin. Sasamahan po namin kayo sa Region 3 Opo, para sir. makapag-file ng case against sir. Ngayon po, ito po na on air na. So, huwag kayo mag-alala. Nakalat na po ito at wala na siya mabibiktima. Ayun nga po, Papuputukin po natin yun po to. talaga, sir. Di ba? Teka, forward nga natin. Haba naman pala nun. Pa rin? Levy in Sungwati po. Sarado na. Bukas pa po yun, Levy in Sungwati. Levy in some... Wati. Pero yung mga nasa ibang bansa, paano yan, Colonel? Paano sila makapag-file? Di Pwede ko- bang Kung ano? yung sa Olonga po kasi, sir, pag... Opo, Okay, kasi kung dito pa sa... Kasi kung kahit, sabi ko nga po, sir, kahit sa krami, sir, opo. Ma'am, ganito po ang gagawin natin. Sasamahan po namin kayo sa Region 3 Yan. Opo, para sir. makapag-file ng case against sir. Ngayon po, ito Ay, po but- na on air na. Ba't magpa-file ka pa? Ba't magpa-file ka pa ng case Rapi Tulfo? Di ba tapos na? Tingnan nyo, tapos na to eh. May ano na to eh, may verdict na to eh. Tingnan nyo may verdict na to. Kaya mag-alala, nakalat na po ito at wala na siya mabibiktima. Makalat na. Yun nga po, Papuputukin po natin yun po to. talaga, sir, ang gusto ko. Yung wala na siya mabiktima. Kasi ang dami pa pong, Meron ba tayong mukha? Ano? Man lang? Yan. Odette? Itong si Devi? Ayan. Kung hindi ko pa hinirequest sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay, mukhang manluloko nga talaga. Oh. Sa itsura pa lang talaga mandarambong. Hindi nga. Oh. May verdict na, di ba? May hatol na. Ano ebidensya ni Idel kung paano niya to hinusgahan? Boss Lee. Di ba? May hatol na eh. Ang ebidensya niya, yung mukha ni Boss Lee. Di ba? Kaya nga sabi ko sa title ko, sa mukha na pala ngayon nahuhusgahan kung ikaw ay scammer o hindi. Kasi nga dito, ang ginamit na ebidensya ni Rapi Tulfo ay yung mukha ni Boss Lee. Yun, may ano na. Bakit pa niya sasampahan ng kaso, hinusgahan niya na. Diba? Ay, shoutout sa'yo Francis A. Welcome sa LS. Diba? Doon talaga ako sa pagkakabanggit ni RT. Ulitin natin ha. Nasaan pa ng kaso? Sir, sa Pilipinas, nasa Metro Manila po ba? O sa... Parang yung... Taga-Olonga
Pero yung mga nasa ibang bansa, paano yan, Colonel? Paano sila makapag-file? Pwede bang, Opo, Okay, kasi kung dito pa sa Kramis, sir, Olonga po galing. Malayo po. Kaya pagka mga ganyan, nilalapit namin kung saan may malapit na para sila mag-aasikaso. opo, Sabi ni Kael, kailangan talaga mahinto na yan si Artie sa ginagawa niya. Oo nga eh. so sasamahan na lang po namin doon sa Region 3. Yes, sir, Okay. yes, sir. Para, kasi kung kahit, sabi ko nga po, sir, kahit sa Krami po, talagang i-advise namin siya na babalik sa Region 3 para hindi naman siya magastusan. Sige po. Mas Sige, malaki Colonel. kasi pag... Sige, maraming salamat po, Colonel J, ha? Thank you po, Colonel Sir. Apo, sir. Apo, sir. Apo. Wait sa pulis ah. Ma'am, ganito po ang gagawin natin. Sasamahan po namin kayo sa Region 3 Opo, para sir. makapag-file ng case against sir. Ngayon po, ito po na on air na. So, huwag kayo mag-alala. Nakalat na po ito at wala na siya mabibiktima. Ayun nga po, Papuputukin po natin yun to. po talaga sir ang gusto ko, yung wala na siya mabiktima. Kasi ang dami pa pong, Meron ba tayong mukha? Ano? Man lang? Ano, Odette? Pero kanina nung pinapanood ko yung live, di ba Neil Canvas, napuntahan natin yung live kanina ni Boss Lee. Wala siyang kakampi dun eh. Siya lang mag-isa yung sagot ng sagot doon. Di ba? Pero sabi ko nga, hindi ko dapat tutukan to si nanay kasi may edad na. So ang ano na lang natin dito, ang kasi kaya ako lang naman din ko to kinontent para naman makatulong din ako kay Boss Lee na kahit pa paano mabawi niya yung pangalan niya. Kasi kita niyo ginawa dito, di ba? O, panoorin natin. Itong si Devi. Ayan. Kung hindi ko pa ni-request sa inyo, hindi Oh. niyo pakita sa akin. Ay, mukhang manluloko nga talaga. Oh, Sa itsura pa lang talaga mandarambong. Hindi nga. oh. Hindi Diba? magpapahuli ng buhay. Ito hindi mapagkatiwalaan. Parang hindi papahuli ng buhay, parang parang inano pa na na kriminal. Diba? Loretta Dawag, shoutout sa'yo. Oh. Loy, Ayan po, si Levi. grabe yung ano dito, diskriminasyon ni Rapi Tulfo, no? Grabe nga pala talaga. Ayan. Huwag niyo alisin yung mukha. Odette naman. Oh? Odette, ilagay niyo yung direct. Yan. Diba? Pero ito, kung ano man yung pinaplano dito ni Boss Lee, well, exciting ito. Magkakaalaman tayo dito, di ba? Malamang to, mainstream media to. Sabi ni Francis A, lakas mang judge. Ang perfect talaga ni Idol. O kaya nga, di ba, lakas niya mang judge, tapos magsasampa pa raw ng kaso. Eh, hinatulan niya na. Diba? Tuloy natin. Kanina niyo pa sana nilagay yun. Okay. Nagagalit pa nga kay Shari tsaka sa director na hindi nilalabas yung picture. Gaano katindi ito mag-power trip. Yan po ay si Levi Wade. Yung kanya pong, ano ba yung Facebook page niya? TV Bostek, bukas pa rin? Levi Insungwati po. Sarado na. Bukas pa po yun, Levi Insungwati. Levi Wati. Insumwati. Wati po. Pasarado natin, i-report natin sa Meta. Opo. Okay, sige po. I-report natin sa Meta at the same time mag-file tayo ng kaso. Ayan po yung mukha nitong si Levi Wate Opo. at ang pangalan po ng kanyang Facebook page. Ulit. Levi Insungwati po. Odette, isulat. Punta mo si Odette doon. Punta mo. Ipapatype. And then para ipakita natin yung Facebook page niya. Sige na. Talaga? Puntay mo. Punta mo si Odette, si Ranette, sino pa lang. Ano yung Coach Passion? Opo, sir. Sa kanya rin po yan. Opo, yan nga po ang ano niya punta eh. Grabe pala pati yung company. Pati pala yung company, dinibulge nila rito. Diba? Grabe yung ginawa ni Rapi Tulfo. Ito kasi yung halata mo dito si Rapi Tulfo, pikon na pikon eh. Alam nyo kung bakit? Kasi nga hindi pumayag si Boss Lee na magpa-on air. Hindi pumayag si Boss Lee na, diba, na lumabas dito sa kanyang show. Sabi ni Neil Canvas, ano kung kamukha si ate Mandarambong na din ako. Iyan nga eh.
Pati nanay, tatay at mga kapatid niya kamukha niya mandarambong din. Diba? Kaya nga, ebidensya na dito mukha eh. So ito na nga. Diba? Kapag hindi ka sumagot sa tawag or ayaw mo magpa-ere, ganito ginagawa ni Rapi Tulfo. Halatang halata na pikon si Rapi Tulfo doon kay Boss Lee. Kasi nga, ayaw magpakausap on air. Kaya yan ang ginawa. Hinusgahan, hinumiliate. Diba? Porkit ba ganun yung mukha ni Boss Lee? Sabihin mo, mandarambong na. Hindi papahuli ng buhay. Kung sa'yo gawin yan, di ka naman kasi rin gwapo eh, Rapi Tulfo. Diba? Kasi kung mayaman ka lang eh, pero hindi ka rin gwapo. Totoo lang. Di ko lang din alam kung bakit nagwapuhan sa'yo si Ma'am Julie Licop. My goodness. Para makapagpintas ka ng ganyan. Diba? So ito, punta tayo doon sa mas malaki sana views kung sinagot ni Boss Lee. Nagalit kasi sa akin. Diba? Kaya nga eh. Hindi na nga, diba? Hindi na nga, wala na nga pagkakataon si Boss Lee na sumagot dito. Ganun niya. Kaya sabi nga ni Boss Lee, diba kanina dito? Pupunta tayo dun sa ni Mang Rene. Ano ba yun? Hindi ko na prepare eh. Yan. Naman okay naman. Clear naman. Okay. So nakabuo ko ng community ng mga OFW. Mhm. Tapos, yun, nung nakabuo ko, dahil nga, mahilig ako sa business, In the first place, kung talagang scammer to si Boss Lee, hindi siya para sumagot sa sarili niyang platform. 'Di ba? Kasi antimano sumagot siya sa platform niya eh. Kasi kung ikaw scammer ka at may ganyan ka na dinala ka sa Rapi Tulfo, hindi ka na para magsalita pa eh. 'Di ba? Usually naman ganun, hindi na nagsasalita. Kagaya nila Excel. 'Di ba? Pagtaka, saka na lang nagsalita nung nasa ibang bansa na. tayo po ako ng clothing business. Clothing line na ito nga. Clothing line. Ngayon, yung clothing line na yan, ay, numpisan ko lang sila sa printing, kanha na computer, hit press, isang piraso. So kasi bumalik ako sa business, dyan naman sa clothing kasi wala nang kapital eh. Sabi ni Neil, sabi ni Rolyad, hate ni Idol kapag ka nagbanggit ka ng abogado. Sabi ni Neil, di pa siya mabait. Kasi judgmental si Idol. Narcissist nga po kasi eh. Feeling niya, nasa kanya na lahat ng magandang katangian. Sa kanya na umiikot ang mundo. Ayun na nga. Ganun na nga. So ito guys, no, maganda lang ako ganito kasi, business pala ito eh. Hindi naman pala ito kagaya ng one-up na parang pyramiding, di ba? Business pala ito. Clothing line. Di ba? Kaya lang, ang style, parang kooperatiba. Okay? Ngayon, pag nag-invest ka kasi ngayon, dahil OFW ka, usually, ang mga OFW, ang aim niyan, para makapag-for good sila sa Pilipinas, ang gagawin nila, maghahanap sila ng business, di ba? Ang hirap kasi maghanap, ang hirap kasi mag-conceptualize ng business. Okay? Kaya pag may mga ganito, pumapasok sila agad. Kaya nga sila tinatarget ng mga na yan ng mga pyramiding na yan. Napansin nyo ba? Karamihan ng mga tinatarget ng mga pyramiding, yung mga OFWs. Kasi nga, ang mindset kasi ng OFWs, mag-iipon, tapos magbi-business. Yung talaga, usually yan ang mindset nila. Kaya maraming OFW ang naloloko ng itong mga pyramiding na yan. No? Pero ito naman kay Boss Lee, okay naman pala eh. Business naman pala talaga ito.
Kaya lang, pinagsama-samang puhunan, so style cooperative nga. Ngayon, kung ikaw naman mag-i-invest, diba, kailangan malakas loob mo. Kailangan handa kang malugi. Kasi sa business, parang sugal din yan. Diba? May lugi talaga dyan. Lalong-lalo kapag opening pa lang, sure ang dyan, lugi. Ngayon, itong sinanay kasi may edad na, parang nasasayangan siya or siguro nababagalan siya sa profit. Parang ganon. Kaya parang nawalan siya ng tiwala dito kay Boss Lee. Kaya binabawi niya yung puhunan niya. Ang dami ngayong di ba? So ito, tandaan lahat tayo ay kawangis ng Lord. Kaya wag po tayo mamintas at maghumusga ng panlabas ng kanyang. Tama. Malamang mag-damage control ng RTI. Baka nga buray na to kaya i-content na natin. No? Anong one-up? Yung one-up, di ba parang pyramiding yan? Oh. Wala naman akong sinabing illegal ang one-up eh. Medyo nagda-down yung panahon. At naging vlogger ako, naging supporter ako ni Rapid. Yan. Kaya nagkabanggaan kami ni Atty. Libayan. marami pong Atty. Libayan yung panahon na yon. So, yun. Ganito kasi yan, nangyari. Nung nag-start na ako ng clothing business, nang ipapadala ko sa abroad, kasi naging international direct, nagreklamo sila sa tahi. Sa tahi ng aking damit. Kasi hindi naman ako nagtahi doon kasi ako, namimili ako lang sa divisoria din akin ang printahan. So, sinusolusyonan ko. Nag-export siya, tapos na-reject yung tahi. Mag-export ka galing sa divisoria. Parang naman talaga kasi, ang mahuna naman yung mga tahi doon. Sabi ni Francis, may tamang venue kasi ganyan. Reklamo. Itong ay pwede naman off-air. Kaya nga siyempre, walang views pagka gano'n, walang kita pagka off-air. Alam naman nating lahat yan. Problema na yun. Kulang ang kapital ko. So, ang inano ko, nagsabi naman sila na sasali kami sa Gusto Mo Bossy. Kaya namili ako ng mga makina. Kumuha ko ng maraming sewer. Kasi ang demand ko doon, napakadami. So ngayon, yung sumali sila, at namili din ako ng, madaling salita, namili na ako ng printing na, mga printing. Di ba? Namuhunan ka. Ikaw mismo ang nag-volunteer na mag-ambag ng puhunan. And then, namili siya ng equipments. Doon pa lang, makikita mo na yung puhunan mo, bakit parang nawalan ka ng tiwala? Di ba? Sa mga equipments pa lang, makikita mo na yung puhunan mo nandun na, meron na. Di ba? Pero mahal ang tanong ko, may tanong muna ako, boss, para di tayo lalab. Yung pagpadala nila ng pera, recorded naman yung lot, di ba? O ito, recorded pinadala yun. ni, So, ang ganito nangyari, so, pininto ko lang siya para maintindihan. So, ang lahat ng pera nila napunta sa kumpanya. Yun nga Kasi, naging kumpanya. Di ba? Kasi sa equipments pa lang mga makina, mga printer. Makikita mo na yung puhunan mo nandoon. Kaya, ako naniniwala ako na matinong kausap si ate. Hindi ito, opinion ko to. At saka kitang-kita naman dito na hindi ito scammer. Napagbintangan lang talaga si ate at maling venue ang nilapitan ni nanay. Diba? Sabi ni Nel, saka ang nasa contract ata nila every month 1% pero 2 times lang makakakuha ng porsyento every 6 months sa isang taon. At ala rin naman niyang reklamo na yan kahit singilin din naman mabibigyan ng buo. Yun nga, kasi kailan pa ba nag-umpisa yung business? Baka naman kakaumpisa pa lang. Tapos naghahanap na agad sila ng tubo. Diba? So at least may nakukuha na sila kahit pa paano, di ba? Kung nag-uumpisa pa lang yung business. Baka wala pa nga di ba? Di rin kasi natin alam kung gaano nakatagal yung business. Kung bakit ganyan yung nakukuha nila. Pleasant evening sa'yo, Cesar Gabriel. Welcome sa live. Tuloy. Kumpanya na yun Pero, yung usapan namin ay owners sila. May-ari din sila. Hindi Di sell cooperative nga. sila investor.
owner sila. Kasi Kaya ako, lang, boss Lee, isa rin akong OFW. So, alam ko yung mga ganyan. Yung pagka may tropa ka na gusto mo suportahan yung negosyo, parang magbibigay ka ng pera pero part owner ka. Hindi ka investor. part Oo. owner sila. Kaya lang, wala naman po akong magagawa. Kasi para po hindi po masabi ng lulukuhin ko. So, gumawa kami ng contract. Mhm. Contract sa abot lang namin na hindi kasali sa ang kumpanya. Nagagawa lang ako ng, kasi i-register ko pa sa DTI kasi hindi pa yun na-register. So, wala pang pangalan. So, gumawa lang ko ng pangalan sa contract. Kumbaga, mamimili lang kami doon ng pangalan namin. Mhm. So, yung kontrata na yun, nilagay ko lang 1 year. Kasi usapan namin, pag uwi nila, ay doon na natin illegal for partnership pag Okay. ano ta sa lawyer. O yun. Mhm. Pero ang nilagay ko doon sa contract, 1 year, pwede pag ayaw na, kung ayaw na sumali, kasi may chance pa akong binigay sila na pwede sa atras. Pwede sila. Oh, ang ganda naman pala ng usapan eh. Eh, kahit wala pang rehistro yan at may mga pinirmahan kayo, matibay na yun. Matibay mo ng pangahawakan yun, yung sinasabi ni Boss D na contract. Diba kahit nasulat kami yan, mas maganda nga pag sulat kami kasi mas authentic yun eh. Diba? Tapos nagpirmahan kayo, matibay na yun. Ano pang doon? And along the way naman, gagawin ng legal lahat kasi nga inuuna niya yung production. Tama ba? Kasi namili siya ng equipments eh. So, production ang inuuna niya. Kasi nga may mga orders na nga yata sila kasi noon. Kaya nga nakakakuha na sila kahit papaano eh. Diba? Sole proprietor, best friend, best enemy. Inamin naman niyang nakarma siya na kapag biro pa siya dyan kahit galit na galit si Artie. Diba? Tuloy. Sila ituloy. Mhm. Kasi kaya nilagay ko na lang muna 1 year contract. So, para po sa amin, kasi pag uwi nila, maisip nila, tuloy ba nila o hindi. Kasi Pero hindi yung tuloy, ibabalik. sa pangalan Ibabalik. ng business, sa'yo lang. Sole proprietor. Yung sa Sole DTI. proprietor pa. Oo. Sa DTI, sa BIR, yan. Kasi, mahirap man. Pero, naglakad for corporation. Pag uwi Oo. na nila, Corporation na yan pagdating sa SEC at saka sa DTI, corporation na yan. 1 year, sabi ko, di naman pwede gagawa-gawa ko ng corporation. Walang perma nila. Pwede Mhm. naman gawin ko yun. Mhm. Kasi ang land bank nag-explain man sa akin na pwedeng family corporation. Pero hindi ako ganon kasi gusto ko, kasali ko sila talaga. Oh, kita Kasi mo na. kung gusto ko, Di ba? Ayos naman pala eh. Ano problema ni nanay? Bakit kailangang ipatulpo ito? Di ba? Nagmamadali kasi si nanay na makuha yung money niya eh. Tapos, ilangan pantingin ko dito Ito, okay naman yung business. Kaya nga lang, sa kagustuhan makuha agad ni nanay yung pera niya, siguro dahil nga, di ko maintindihan yung nagreklamo na to. Ewan. matagal na corporation yon na O pero baka, kasama ko iba yung pamilya ko. o baka naman hindi niya naiintindihan yung paliwanag. Kaya parang nawalan siya ng tiwala. Baka ganun. Kasi nga may edad na si nanay. Gusto ko naman ganun kasi tira nila yan eh. Pero ano yan, naklaruin natin, corporation, hindi foundation Iba yung foundation. Parang may pinaparinggan ka, Marina Parang gusto mo talagang maoblo na. Business for incorporate. Business. Incorporate. Maging incorporate na yan. Pero nilalakad na yun ng buke. Pero hindi kasi basta-basta mabilis kasi wala naman sila. Ang requirements nila kailangan man. Kailangan nila ng signature Kailangan nila ng perma dyan Signature. May perma sila Gagawa ko ng multong-multuhan. Hindi naman sila nakauwi. Ngayon, may isa yung umuwi. O yan. Nung umuwi lang yung isa, yung nagreklamo, na si Merlin Ilaida, nagreklamo siya. Pero, ang sabi ko sa kanya, pwede ka nang pumunta dito sa Mindanao. Kasi sa Alam nyo guys, kaya ako nakaside na agad dito kay ate. Kasi yung live niya kanina, napasyalan ko kasi yung live niya kanina. Binabasa ko yung comment. Nag-iisa lang si nanay na kumukontra sa kanya. Tapos lahat doon, may nabasa pa ako isang comment na sabi niya, nakauwi na po ako from abroad. Ngayon po nagtatrabaho na ako doon sa company. O diba? Asan yung panluloko doon? lang.
Sa ngayon, ako pang dito sa Zamboanga del Norte, ayon sa survey, ako pang pinakamalaking tailoring at printing ngayon doon. Kasi, oo, kasi lumaki talaga yan at nagkakaroon ito ng malaking building. Ganyan. Kasi yun, dahil may pera ko kunti sa sa linding, tapos inayos ko, doon ko binuhos ang lahat ng pera yon. Tapos pera nila. So totoo, nakakabilib si ate, no? Paano siya nakakuha agad ng market, no? Parang dati pa lang may mga kausap na siya, kasi pagtayo ng company may mga buyers na agad sila, eh. 'Di ba? Parang jackpot nga rito tong mga mga OFW, eh. Kasi parang ang galing niya sa business. 'Di ba may mga orders agad? So, Nakakapag-export nga, eh. Galing ng Divisoria. 'Di ba gano'ng kagaling? Ang hirap kaya mag-business. 200 plus ata yun na ang kanyang nilagay sa akin, nilagay ko sa contract, gusto na niyang i-pull out. Ngayon, ang problema, nagkaaway-away man. So, marami mang nadala yung isa na i-pull out, halos lahat, patay. Magtatlong taon na, magpo-pull out sila at biglang pull out kasi ayon sa contract nila nga pwede na nalagyan ko man doon na pwede ibalik ko. Oh. So, yun. So, ang ginawa ko, nag-issue ako ng mga chicken ng mga pull out. Pero yung mga Hindi niya inaasahan na halos lahat mag-refund. So, maapektuhan talaga yung business pagka ganun. So, anong nirereklamo nila? Diba? Hindi ba nila naisip na malaking epekto yung biglang pagbawi nila sa pera nila dahil yung company, halos lahat sila nagpo-pull out ng pera. Paper defects araw sa'yo. Diba? Tapos mag-aalala siya sa pera nila kaya nagpatulfo. Ang hina naman ng nila, ng thinking nila. chicken, wala pang talbog. Pero nga lang, dahil Ano kaso ngayon? Wala pa naman palang talbog. Ano kaso? Tapos sasabihin ni Tulfo, makukulong. Ano ba naman to si Tulfo? Hindi porket may kinausap na pulis, pwede nang kasuhan. Grabe. Nag-withdraw ng investment. Ay, Cesar Gabio, nag-withdraw ng investment. Siyempre halos lahat daw sila nag-withdraw na. So, apektado talaga yung company kapag ganun. Kasi mawawala yung pondo, eh. Siyempre, tumatakbo yung production mo, kailangan mo ng puhunan. Halos lahat sila hindi naman niya siguro inisip na halos magsasabay-sabay lahat. Siguro inisip niya kung may pull out man dito, kung may withdraw man ng investment dito, pa isa-isa ganun. Hindi niya inakala na, hindi niya inasahan na halos lahat. My goodness, talagang mahihirapan. Hey, A-Rod, shoutout sa'yo. Shoutout ka, Mag. Sana maraming Tulfonatics ang mapanood dito. Wake up call ito sa mga Tulfonatics na mali ang ginagawa ng program. Yeah. Kasi sabi nga ni Atty, magandang example to si Boss Lee. Kasi nga, isa itong defender nga ni Tulfo. At yun nga, noon pa lang naman, may advance na warning na si Atty. Libayan na hindi mo... Dahil nga, di ba, parang okay lang sa kanya na may napapahiya. Di ba, hanggat di mo na-experience, di ba, hindi mo malalaman kung ano talaga itong TIA. Di ba? Ito, magandang example to si Boss Lee, kaya maganda yung content. Diba? Para kumalat. Sana lahat ng kabatas si content ito. hindi naman pwedeng i-issuehan ko kung hindi siguradong pera. Siyempre, ako matsugi. Siyempre, alam niya yun. Di ba? Alam niya makakaso siya pag tumalbog yan. Automatic yun, staffa yun. BP22 ka dyan. Bouncing check ka. Iningatan ko yung... Sabi ni Kahel, may contract dapat nga sila ang ireklamo, eh. Breach of contract. Nga eh. Hindi. Bago kasi binawi yung pera, tapos na yung contract. Yan. Kaya walang breach doon. Dignidad sa mga bangko. Kasi nangungutang din ako ng loan sa bangko. Alam, sa totoo lang, kung masamang tawa ko, hindi ako papautangon ng mga bangko. Sa totoo lang, malaking utang ako sa Coop Bank.
At ngayon na damage na ako. Pautangin sana ako sa land bank ngayon. So kulang na lang, iwan ko ba, pautang pa ako dahil itong natulpo ako. Malaking damage yung ginawa sa akin. Itong mga to. Oo nga. O ngayon, lalo kayo mawawalan yan pagka ganyan. Sa ginawa ninyo. So, sa madaling salita, Malamang makakasuhan pa sila. na niya, marami sila ayaw na nila magsasali. Pinull out nila diretso. So, ang ginawa ko, nag-issue ako ng chike. Okay. Ang iba ni weekly ko 5,000, ang weekly 5 sila. Ang iba tinissuehan ko ng chike, yung nagreklamo ko si Marilyn Nilayda, ayaw ng chike, gusto cash. Pero minsan, dahil sa dami nilang ika-cash ko, ibabayaran ko, minsan hindi ko masunod yung gusto niya. Kaya nga siguro kasi si nanay, siguro walang alam sa batas. Kaya hindi niya naisip na hindi niya alam na yung post-dated check pwedeng makasuhan pag hindi napondohan. No? Kaya hindi nanonood kasi ng batas natin si nanay, kaya tulfo agad na isip. So, pero andyan lang ako, nag-uusap lang kami. May claim kasi siya doon na parang ano ba yung nasa kontrata nyo, monthly ka nagbibigay sa kanila ng pera or dividendo? Kasi part owner sila eh. Mayroon pong nagbigay ako every 3 months ng income. Kasi kumita naman talaga. Mayroon din akong nagbigay na every 5 months ng income. Mayroon din every 2 months. Mayroon din 1% every month, 1%. Meron, Bali, hindi pa dividendo malaki. nila yan. Dividendo nila yan kasi Dividendo lang. Binibigay ko yung dividendo. Kaya lang humina lang kasi ito nung panahon na ni BBM kasi na mahal ang bilihan. Siguro na ibilihin na sa mga damit, ibinila na lang pagkain. Kaya yung emplacement ngayon na sobrang mahal. So, bumagal, pati printing, bumagal. Ang business kasi hindi pwede lagi mataas, puro magda-down. Oo, yun na nga. Kaya nga dapat pag nag-business ka, kailangan malakas loob mo. 'Di ba? Halimbawa, meron kang 2 milyon sa bangko tapos inihintay mo na lang tumubo sa bangko 'yon. Pero hindi mo naisip pinagkakakitaan ng bangko yung pera mo. 'Di ba? So dapat meron kang audacity talaga na mag-business. Pagka ang pera mo in-stay mo lang sa bangko, duwag ka. Diba? Ganun kasi nag-aaral ka sa entrepreneurship kaya alam ko. Tama, if you are a good client, ikaw pa kukunin ng bangko para umutang. Magulo ang every na yan. Oo nga. Atuloy. So, yung independent nila, dili na. Nag-umpisa na dili. Owner naman sila. Dapat maintindihan lang. Kumpanya naman namin ito. Kung owner Hindi sila, naman sa akin to. malulugi ka, malulugi din sila kasi Siyempre. part owner sila. Hindi lang ikaw Oh, malulugi. Sugarista sila. Kunin na nila kasi kung maluging kumpanya. Parang nangyari sa amin to kasi nung nagkaroon kami ng reunion ng high school batch. Ang nangyari, kami ng business, nagbakas-bakas kami ng puhunan. Merong isang taga nasa abroad nagbakas ng 50k. Nalugi yung company. Hinahabol niya yung puhunan niya. Gusto pa kami i-demanda. Di ba hindi nag-iisip? Kumpanya, Nalugi nga, anong gagawin? hindi sila kasali malugi. Yun nga. Kasi kung part Kukunin nila. owner sila, kung malugi, dapat kasama sila kasi owner din. Kaya nga pag takot ka malugi, huwag ka magbi-business. Kahit fistball pa yan. Kung takot ka malugi, huwag ka magbi-business. Gastusin mo na lang yung pera mo. Sila hindi lang ikaw Ayun yung ang malulugi. problema. Kasi hindi ako nakagawa ng contract na part owner. Doon ako Sa totoo lang, bilib ako sa kanya, ang hirap mag-conceptualize ng business. Alam nyo ba yun? Ang hirap mag-conceptualize. Tapos mangungutang ka sa bangko. Alam nyo ba kung gaano katagal gumawa ng feasibility study? Taon nang binibilang niyan. Para lang makagawa ka ng feasibility study para meron kang ma-submit sa bangko. Ewan ko lang kung hinanapan siya ng feasibility study niya. Pero number 1 requirements kasi yan, alam ko pag utang ka sa bangko. Yun kasi napag-aralan ko. natalo. Kasi ang nagawa kong contract, investment for 1 year na. Ganun ako na, no? Pero usapan, nagtiwala kasi ko, ang usapan namin, mag-part owner kami. Pero pag papunta ko sa kanya, sa Mindanao, kay
isilyado na ng lawyer, ayaw naman nilang pumunta na. Ay, siya lang, kay nakauwi man siya, ayaw niya kay pull out na. Ngayon, sabay man sila. Ano man gagawin ko? Sabay-sabay sila. O ngayon, nagreklamo sa Tulfo, doon na. Okay, dalawa sila, di ba? Yung si Tandingan, matagal hindi pa expire ang contract yun, kay 5 years ang contract yun. 1% every month. Pero hindi nabigyan ko ng income kasi twice a year lang siya mag-income. Wala pang 1 year. Sabi niya, every year niya kunin. Yun ang pwedeng kasuhan ngayon, Kahel. Yun ang pwedeng kasuhan kasi 5 years contract pala, tapos binabawi niya yung puhunan niya. Yun ang pwedeng kasuhan. Kasi breach of contract. Yung income, so nakalagay sa contract mo every year. So paano ko siya mabigyan every 2 months? Year nga ang sa kontrata eh. Yung nasa Spain yun, yung nasa Spain. Yung sa kontrata yung nasa Spain is every year yung dividendo niya. Every month, pero twice a year lang makuha, every 6 months. Ibuo yun. 1% a month. Pero 1%. yung dividendo niya 1% a month pero payable twice a year. Twice a year. Yun po. Payable. Hindi po naman finish contract. Ayun, yun po yung nangyayari, yung ano na yun. Tapos yung nasa Spain, nakakuha ng product yun worth of 50,000. Na hindi pa nga nabayaran, hindi ko din siningil kasi gusto ko lang po siya na i-minus lang po ang kanyang sahod dun sa product na nakuha. Kaya ganun lang naman business pagtulungan. Kasi nag-business ang mga pamilya niya, so pinadala niya. Ganun ang nangyayari. So, ayaw na nilang kasama sa negosyo. Ayaw na nilang maging part of owner. So ngayon, isaulit ko, hindi naman ako nagtago. Nagbibigay ako sa kanila weekly at si Elida, nagbibigay ako sa kanya tuwing kailangan niya pera. Minsan, hindi talaga. Kasi nasagad na rin ako, syempre. Hindi ko naman din pabayaan ang kumpanya kasi nakasalalay ang mga empleyado. Ang kulang-kulang 60 sila katao. Sewer, printing, admin. Mayroon pang trimmer. Hindi ko naman pwede nga sila ay madili na nga dahil nitong problema na ito kasi inuuna ko sila. Ganun yun. Yun yung So, yun yung part na hindi na-explain ng maayos doon sa programa. Yun yung side na yan. Kasi alam ko, nag-decline ka mag-explain doon kasi hindi naman doon yung tamang lugar na mag-explain ka. Ganito kasi yan, tumawag sa akin yung staff ni Tulfo sa Olongapo. Sabi niya sa akin, may nagreklamo siya si Merlin Elida at saka 4 na OFW. Tinignan ko yung pangalan. Yung nagreklamo, lahat ay may chiki na. Ni-issue ko. Nag-antay na nga lang silang ng debt. Hindi pa nila po pwede kasuhan kay hindi pa man ang pizza doon. Kung pupunta nila doon, kung talbog, saka ko nila kasuhan. Wala pa ang pizza. Nag-issue ka na sa kanila ng post-dated check. Yeah. Nag-issue na ako sa kanila. Ayaw nila nga. Pero, Madami bang ads? Kasi, ang hirap naman kasi mag-settings dito sa Wait lang ayusin ko lang saglit. Kaya naman pala Yan. Kaya naman pala daming ads Tuloy. gawa ko para sure, nag-issue na lang ako nga, hindi ko kayo takbuhan, nag-issue na ko sa inyo. Ang lahat ng na-issuehan ko, lahat good naman. Ayan. Yun ang nangyari. So, tumawa, sino yung tumawa? Kasi Kaya kung may isip ka, di ba, hindi ka magpo-pull out. Tapos kung nakikita mo naman na maganda ang takbo ng business, bakit ka magpo-pull out? Di ba? Ganito kasi yan. Kapag namuhunan ka, nag-invest ka, hindi po agad-agad mababawi mo yung puhunan mo. Maghintay ka. Pero as long as maganda ang takbo ng kumpanya, bakit ka magpo-pull out? Diba? Pwedeng makolek yung dividend pag nag-mature every 6 months. Yun nga sabi niya di ba, Sir Gabriel?
Tapos sabi niya, dapat nga tinanggap na nila yung cheque. Oo nga eh, kaya nga wala silang alam eh. Hindi ko alam, parang inosente naman itong mga nag-business na to. Sinasabi ka kasi na tinawagan ka, tapos nung Ito guys, ang kahirapan kapag maraming kasosyo. Tandaan niyo yan. Kaya pag magbibusiness kayo, yung may kasosyo kang isa eh, ang hirap pa eh. Maliban na lang kung talagang kapamilya mo or talagang close kayo or best friend kayo, okay yon. Pero kung nagkita lang kayo tapos magbibusiness kayo lahat, kaya ngayon nangyari sa amin, nagbusiness kami. Diba? Gusto pa magdemanda nung isa kasi nga nalugi yung company. nung ayaw, Yan, parang ayaw ito mo. na. Tumawag na ko ang staff ni Tulfo sa Olongapo. May, Oo. ano pala yun sa Olongapo. Sabi, may nagreklamo. Mhm. Tapos, sabi ko, sino nagreklamo? Sabi, si Merlin Elaida. Nag-connect pa ko ni Merlin Elaida. Sabi ko, ayaw kong Merlin, ate, kasi iniisip ko na yung kapatid, ayaw ko pong sa Tulfo. Kasi may pamilya din ako pinoprotektahan. Ang mama ko may sakit sa puso. Tapos magkita ng aking mga pamilya, kapatid, anong tingin nila sa akin? Tapos mababa na ang tingin nila sa akin. Kaysa totoo, maganda yung Yan, sabi ni Nel, true, kaya nga nag-invest ka, di ba? Hindi naman magic. Kasi, kaysa naman mag-invest ka doon sa isang linggo, yung bawa, yung 100 mo, kikita ng 200 sa loob ng isang linggo, ay mag-isip ka na. Red flag na yon. Ito, hindi naman siya nangako ng ganun. Tamang tamang kita lang. Di ba? Sa dami nyo na yan. Di ba? Kung ano yan, kung up yan, no? Di ba? Yung mga too good to be true ba? Sa hindi eh. Talagang legal na business eh. Kaya, nung depender ka ni Tulfo, hindi mo pa naisip yan? Ay, hindi. No, di ba? Na ganun pala kagago yan. Oh my Diba, parang- goodness. Nung parang yung ibang tao nasasalang doon, ang masasabi mo tama sa kanya yan, manlulokon yan, mandarambong yan. Oh, Sabi ni Kyle, ito matindi rin to eh. Si Ralph pala ang kamukha. kailang ipahiya. Hindi, yan. ang akala ko, may respeto ko sa kanya. Nung nag-deny ako, kwento ko muna. Dito yan. Nang nagtawag na sa Olongapo, sabi ko, nagbabigay ako sa kanila ng chiki lahat. Nagbabayad ako sa kanila. Sinin ko lahat yung ebidensya. Mhm. Sabi, tumawag siya nga, nandun na daw dyan sa Maynila, i-forward na daw sa Manila. Ay, audit na yan. Audit yung pangalan niya, staff niya. So, yung tawag sa akin kinabukasan, yung tawag yung staff si Tulfo. Alam ko si audit yan. Mhm. Ang sabi niya sa akin, may nagreklamo. Sabi niya, oo nga eh, gago pala yan. Parang nabigla lang din sa pagkasabi niya eh. Oo nga ate. Harapin ko. Ngayon agad, sabi, punta ka na. Sabi ko, teka lang, bigyan mo ako ng panahon, kikausapin ko yung lawyer ko. Kasi ang kumpanya, mayroong lawyer. So, kinausap ko, sabi niya, ano bang gagawin mo kay Tulfo? Mapapahiya lang ang buong angkan mo dyan. Uy, Okay. May reklamo. kabatas yung lawyer. Napansin nyo guys, kabatas yung lawyer. Kung may reklamo, sa korte. Sabi ni attorney. Hindi dyan sa programa na yan. So sabihan mo, mayroon kang nga mo deny, nga di ka magpunta. Mhm. Katarungan mo yan kasi programa lang yan eh. Hindi naman po yan husgado. Pero bago ka May ano dyan oh. Ikaw ba yung Papa Smug na Wangkanor? Hindi. Hindi ako yun. Di ba sabi ni Kayo, ang Wangkanor si Melo? pag-usap sa kanya, nag-comply ka pa rin na magbigay ng ebidensya. Nag-send ka sa kanila ng mga dokumento. Nag-comply pa rin ako. Yun nga na, supposed to be, hindi mo na nga dapat ginawa yun kasi wala naman talaga silang karapatan na kunin sa'yo yun. Yung mga ebidensya na yun. Yeah, nag-comply pa rin ako para lang hindi ako Sinong Melo yung mawawala ng channel? Oo nga, napanood ko yung kanina eh. Sabi nga ni Melo, huwag nyo na rin pakialaman kasi nananahimik na ako, di ba? Ba't nangingialam ka pa rin, Joseph? Ayun. Aminado siya, parang mawawala na yung channel niya.
Minado siya kaya gumawa na siya ng bago niyang channel. Di ako, sa on-air. Nag-complain Oo. pa rin ako. Oo. Tapos ngayon, so sabi, sige, isit na ako, bukas na lang, sabi niyo yung tumawag sa akin. Sa Maynila na yon. Bukas na lang kasi para, Di nga ako yun, kulit mo eh. ano sabi ng attorney mo, yun, may ma-studyhan na. So, nagsabi na ako sa staff niya, ma'am, sabi ng abogado ko, sabi ng abogado ko, hindi ako attend. Tapos kung on-air talaga nyo, hindi nyo mapigilan, takpan nyo yung mukha Gawa ka na yung bago mong channel. ko at pangalan. Mhm. Karapatan po namin yan pero kasi ayaw po po for views kasi alam ko ng pag mga ganyan For views. Sabi ni ate, for views daw, kaya hindi siya sumagot. Kaya ayaw niya ng for views lang. Di ba? Kaya nga pikon na pikon si di ba? Si Rapi Tulfo eh. Kasi hindi siya sumagot sa tawag. Ayaw niya magpa-interview on air. Kasi nga, for views. Kasi kung nagpa-interview siya, ilan na yung views dito? 198K, 3 days. Kasi kung nagpa-interview si ate, baka 1 million na ngayon yan. Diba? Ayun si Ate Marian. Ate Marian, welcome. Welcome sa live. Ay, sino yung bibilis niya? for views. Mhm. Tapos nagsabi din ako sa ni Merlin Nilayda, bakit kailangan natin magpunta dyan? For views lang yan, sabi ko. Nung tumawag si Odette na, sige na, vlogger ka, di ba? Matagal ka ng vlogger, sabi niya. Para po kumbaga, puntahan mo ang reklamo dito. Sabi niya, kahit for views lang. For views? Sinabi niya talaga? 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 Sinabi ni Odette? Si Odette nagsabi? Ayaw ko lagi for views, ma'am. Isa hindi naman. Para po mas maanuhan po ang iyong reklamo. Ganyan. Kasi nag-deny ako. Sabi, na-shock na ako. Sabi niya, for views? Ma'am, ayaw ko ng for views, ma'am. Sabi ko. Kasi po, Talaga? Sayang na ako na-record niya yun. Kaya lang parang wiretapping yata tayo pag ni-record. Diba? Parang ganun. yung masisira ako kung may reklamo po sa korte. Eh sabi lang po dyan sa kataas-taasan nun na hindi pa ako atin, ayaw ng abogado. Ito yung problema kasi, Yan. Boss Lee, ah. Yun ang tama. Diba? Husgado, hindi sa Rapi Tulfo. Hindi naman husgado yung Rapi Tulfo in action eh. Ilang ulit ba sasabihin sa inyo? Gusto nila for views, pero yung reputasyon mo at kumpanya mo, ang isasalang doon. Ikaw yung gigisahin doon sa for views nila. Yan yung gusto nila mangyari sa'yo. Yun nga, ako yung nasisira. Akala ko naman irespeto nito nila, sa pakiusap ko, wag ilabas ang pangalan at mukha. Kung okay lang wag lang ilabas yung pangalan at mukha, okay lang, kilala naman yung nagreklamo. Pero sa una, matagal naman nila ilabas ang pangalan ko. Medyo Ito nga. nagalit si Tulfo. Yun nga. Actually, si Odette, tingin ko, nag-aalinlangan siya kasi nag-usap kayo. Meron siyang pag-aalinlangan na ilabas yung mukha mo. Pero Kaya pala, sabi ni Rapi Tulfo, kung di ko pa sabihin sa inyo, hindi nyo pa ilalabas. Kaya siguro ganon. Diba? Si Rapi Tulfo lang talaga yung malakas ang loob kasi nga senador siya. Power tripping. Diba? Pero kahit senador ka, pwede ka pa rin kasuhan. Hindi ka naman Diyos. Diba? si Tulfo yung pumipilit na ilabas yung mukha mo. Di ba parang pinagalitan niya pa si Odette doon? Di ba Odette? Hindi ko pa yun. sinabi. Hindi niya pa ilabas. Oo, kasi nga alam na ni Odette yun, alam ng yon, yung staff ni Tulfo, na hindi ako pumayag na ilabas. At saka, ang pangalan, takpan, ang sabi ko ng ganon. So, yun, nasirang-sira talaga yung pangalan ko dahil nilabas pa rin nila. At alam mo, Tulfo, napakahirap yung ginawa mo kasi nagsuffer yung ko eh. Na talaga ko, medyo na-depressed. No? Hindi ako makapokus sa negosyo. Di kahiyan yung ginawa niya eh. Sobrang kahiyan. Eto guys durog si ate rito eh. Si Boss Lee. Alam niyo bakit? Hindi lang kahihiyan. Pati business apektado.
Di ba? Durog siya dito eh. Kaya, siguro kung ano man yung plano niya, tuloy niya. Oh, apektado yung company, apektado yung family. Apektado siya, yung mental ano niya. Di ba? Psychologically, apektado siya. Durog eh. Ang ginawa ni Rapi Tulfo? Senador ka, ganyan ang ginagawa mo sa mga tao? Anong klase kang senador? Ngayon, Yun kasi yun. ito, ang nangyari kasi dyan, parang di ka nagbigay ng consent na ilabas yung mukha mo doon at ibagitin yung pangalan mo doon. Pero nilabas pa rin nila. And yung unang banat niya pa sa'yo is, tingnan nyo yung mukha nito, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. O yan, mandarambol, manluloko. Oo, parang hindi magpapahuli ng buhay. Magpahuling buhay. Oo. Imagine, coming from a senator, galing sa isang senator,